Magandang araw sa inyo mga kaibigan. Ako po si Papa Dudut. Nag-i-invite sa inyong lahat na huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-post ng inyong mga comments at syempre mag-subscribe sa aking YouTube channel. Pag-uusapan po natin ang kwento ng ating center for today na itatago po natin sa pangalang JM dito sa Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyong lahat ng tagapakinig ng programa ninyo. Mas minabuti ko pong itago ang tunay kong pangalan para maprotektahan ang mga taong involved dito sa aking story. Papa Dudut, itago niyo po ako sa pangalang JM. Tubong Pangasinan, 33 years old at kasalukuyang nasa bansang Japan para makapagtrabaho at kumita ng pera para sa pamilya at para sa pangarap ko na magkaroon ng maginhawang buhay kapag nagkaanak na kami ng aking asawa na namamasukan din bilang kapareho kong OFW. Papa Dudut, tunay ngang ang buhay ay puno po ng sorpresa. Lumaki ako sa pamilyang salat sa pamumuhay o tinatawag nilang isang kahig, isang tuka. 8 kaming magkakapatid at ako ang pangatlo at panganay na lalaki. Nakikisaka lamang si tatay samantalang sa bahay lang si nanay at nag-aalaga sa sunod-sunod nilang anak. Kahit mahirap ang buhay ay pilit kaming ginagapang ng aming mga magulang para makapagtapos kami ng aming pag-aaral. Minsan nagtitiis kaming pumasok kahit na walang baon. Proud din ang mga magulang namin dahil tuwing magtatapos ang eskwela taon-taon ay umaakyat naman sila sa stage para isabit ang medalya namin. Nagtapos ako sa elementarya bilang 3rd honorable mention. Pero nagbago ang lahat nang tumungtong na ako sa high school. At nagkaroon ng mild stroke si nanay na dahilan upang lalo kaming kapusin financially. Kailangan kasing maglaan para sa pagpapagamot kay nanay. Dahil na rin dito ay naging pala-absent ako sa school para lamang tumulong sa paghahanap buhay kay tatay. Sinasama niya ako sa bukid o kaya naman ay sa bundok para mag-uling o magbuho o magbunot ng kugon para lamang may maibenta. Lalo na kasing lumala ang kalagayan ni nanay. Napadalas na kasi ang pagsugod namin sa kanya sa ospital at sa mga albularyo kapag wala kaming pera. Hanggang sa nagpasya na akong tumigil sa aking pag-aaral. Tinapos ko lang ang 3rd year high school noon at nagpunta ako ng Maynila para magtrabaho sa kolorum na kumpanya sa paggawaan ng plastic, kung saan ay nagtatrabaho ang napangasawa ng ate ko. Magaan lang naman ang ibinigay na trabaho sa akin ng amo kong Chinese. Tagawalis o tagabalot lang na nakat na mga plastics. Nang magpasok na ay pilit akong kinumbinsin ni nanay at ni tatay na ituloy ko daw ang aking pag-aaral pero sinabi kong mag-iipon muna ako ng perang pampaaral. Labag man sa loob ko ay tumigil na ako pero mas pinili kong tumulong sa pamilya ko. Lalo't halos lahat ng kapatid ko ay nag-aaral na. Sa pagtagal, Papa Dudut, ay natuto na akong humawak ng machine at nilipat na ako ng aking amo sa operations kasabay ng pagtaas na rin ng aking sahod. Hindi ko tuloy namamalayan na mahigit 1 taon na pala akong nagtatrabaho sa Maynila. Nagkaroon na rin ako ng mga kaibigan at nakabili na rin ng mga personal na gamit kapag may natitira matapos kong magpadala ng pera sa probinsya. Hanggang isang hapon, isang masamang balita ang natanggap ng ate ko mula sa pinsan ko, Papa Dudut. Pagdating ko sa boarding house mula sa trabaho ay umiiyak ang aking kapatid. Ayon kasi sa pinsan ko ay isinugod daw si nanay sa ospital at masama ang kanyang lagay. Kinabukasan ay agad ako nagpaalam at bumale sa amo namin at umuwi sa aming probinsya. Pagdating ko sa bahay ay nanghina ako habang nakatitig lang ako kay nanay.
Ngiwi ang mga labi niya at hindi na rin siya makagalaw. Nang makita niya ako ay unti-unting tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Agad ko siyang niyakap habang umiiyak. Naiyak ako sa awa, Papa Dudut. Naiiyak ako sa sitwasyon niya na sa kabila ng malalang kalagayan ni nanay ay kinakailangan na naman siyang iuwi dahil sa wala namang kaming pera para pambayad sa mahal na arawan sa ospital. Wala din kaming pampaterapi kaya dinadaan na lang namin sa pagpupunas ng maligamgam na tubig sa katawan niya at paghihilot ng lana ng niyog. Pagkatapos ng 3 araw ay bumalik na ako sa Maynila na lutang ang utak. Bigla ko na lamang maaalala si nanay na nagluluto ng masarap na dinengding na ngayon ay hindi na niya magagawa pa. Sa tuwing may pagkakataon na nakakabalik ako sa probinsya ay nakikita ko si nanay na parang isang lantang gulay. At kahit sa pagbabanyo at sa pagligo ay hindi na niya kayang magawang mag-isa. Nakakamiss ang nanay ko na kapag makukulit kami, lalo na noong mga bata pa lamang kami ay nagtatatalak na o kaya naman ay kinukurot niya kami. Hinahabol ng palo. Pero kapag may sakit o may problema ay ramdam na ramdam ko ang kanyang pagmamahal at pag-aaruga. 2 buwan na ang nakalipas pero wala pa ring pagbabago sa kalagayan ni nanay. Hindi na makapaghanap buhay si tatay ng normal at pati ang maliit na lupa na kinatitirikan ng bahay namin ay naibenta na rin. Nagdesisyon si tatay na pauwiin na lamang ako para siya na lamang daw ang maghanap buhay at ako na lamang muna ang mag-alaga kay nanay. Hindi na ako tumanggi pa dahil aminado naman ako na maliit lang ang kinikita ko kumpara sa kinikita ni tatay na noon ay karpentero na. Sa pag-uwi ko ng probinsya ay nakipagtayo kami ng maliit na bahay sa lupa ng kapatid ng tatay ko dahil pinaalis na kami ng nakabili ng aming lupa. Ang naiuwi kong kaunting pera ay pinuhunan ko naman ng maliit na tindahan at bumili pa si tatay ng 2 biik mula sa natira sa pinagbentahan ng lupa para alagaan ko. Naging routine ko na ang mag-igib, magluto, maglaba at mag-asikaso sa mga kapatid ko na nag-aaral, magpaligo, magpakain at magmasahe kay nanay sa araw-araw. Masigasig din ako sa pagpapakain ng baboy at sa pagtitinda. Kung minsan ay may mga estudyante pa na nagpapagawa ng projects o kaya naman ay nagpapasummarize ng mga pocketbooks. Tuwang-tuwa ako noon dahil hilig kong magbasa talaga. Dagdagan pa ng aabutan ako ng bayad para sa pinagawa sa akin. Mabilis na lumipas sa mga araw at buwan, Papa Dudut. At sa awa ng Diyos ay unti-unti nang nakarecover si nanay. Nagagawa na niyang ihakbang ng paunti-unti ang kanyang mga paa. Malaking tulong ang araw-araw na paghilot at pag-alalay ko sa kanya, Papa Dudut. Mula sa kawayan na ginawang kapitan ni tatay para kay nanay na nakatali sa magkabilang haligi ng bahay namin, ay unti-unti kong nasisilayan ang mga ngiti ni nanay habang naglalakad na siya at nakapagsasalita ng muli. Hanggang sa kaya na niya ang sarili niya na walang umaalalay at nakatungkod na lamang siya. Isang araw, Papa Dudut, habang nakadungaw ako sa bintana at pinagmamasdan ng mga estudyanteng dumadaan sa kalsada papasok ay lumapit sa akin si nanay. Ikaw ba, anak? Wala ka na bang balak bumalik sa pag-aaral mo? Seryosong tanong sa akin ni nanay. Matanda na po kasi ako, nay eh. Parang nakakahiya ng mag-aral. Mas bata sa akin ang mga magiging kaklase ko. Sagot ko naman kay nanay. Pero sayang naman, anak eh. Alam kong gusto mo makatapos. Total, kaya ko nang maiwan sa bahay at bantayan ang mga kapatid mo. Basta may tubig na dyan, mas lalong kaya ko nang mag-isa. Pag-iisipan ko po, maikling sagot ko kay nanay.
Kinagabihan ay si tatay din ang kumausap sa akin, Papa Dudut, at makikiusap daw siya sa malayong kamag-anak namin na guro sa kabilang bayan para wala nang makakilala sa akin doon. Para hindi naman daw ako mahiya na bumalik sa pag-aaral. 2 linggo na nang nagumpisa ang pasukan nang pumasok ako. Sa una ay nahirapan ako mag-adjust, pero nang nagtagal ay nakasanayan ko nang makipagkaibigan sa mga mas bata sa akin. Pinagbuti ko ang aking pag-aaral at pansin ang aking guro at mga kaskwela na may pambihira din akong talino. Kaya naman mas nakasundo ko pa sila. Kalagitnaan na ng pasukan nang may kakaibang naramdaman na naman si nanay. Dinala namin siya sa ospital at nalaman naming buntis siya at 4 na buwan na. Pinaalalahanan si nanay na risky ang pagbubuntis niya. Naging mahirap ang bawat araw sa amin habang nagbubuntis si nanay. Kailangan naming tapusin ang mga gawaing bahay bago pumasok at ganon din sa pag-uwi sa hapon bago kami makagawa ng mga takdang aralin. Papa Dudut, dumating ang puntong gusto ko nang tumigil sa aking pag-aaral. Pero nagpapasalamat ako sa mga guro at kaklase ko dahil hindi naman nila ako hinayaang tumigil. Lagi nilang pinapaalala sa akin na konting panahon na lamang at makakapagtapos na kami. Iyak, dasal na minsan ay may kasamang sumbat ang namumutawi sa mga bibig ko sa Diyos. Tuwing iniisip ko, Papa Dudut, kung gaano kahirap ang sitwasyon ng buhay namin. Ang hirap isipin na anumang oras ay maaaring mawala ang aking ina o ang kapatid ko sa kanyang sinapupunan. Sa pang-8 buwan na pagbubuntis ni nanay ay muli na namang naparalyze ang kaliwa niyang katawan. Naging malulungkuting muli si nanay at ramdam ko ang hirap niyang dinadala. Pero parati niyang sinasabi sa amin na huwag susuko para sa aming pag-aaral para guminhawa din ang aming buhay kapag nakapagtapos na kami. Papa Dudut, dumating na ang pinakamatinding dagok sa buhay namin. Pinanganak ni nanay na normal si Bunso, March 8, 2006. Pero doon na nagsimulang humina ang kanyang katawan. 2 linggo bago ang aking pagtatapos ay binawian na ng buhay si nanay. March 17, 2006. Ang araw na nawala na kami ng ilaw ng tahanan. Nagpa siya si tatay na pumayag ng ampunin ng pinsan niyang walang anak si Bunso. Kahit pa labag ito sa kanyang kalooban. Alam kasi ni tatay na madadamay lang ang bata sa hirap, lalo na at wala nang mag-aaruga na ina sa kanya, Papa Dudut. Naging malungkot ang aking pagtatapos. May luha ng kaligayahan at kalungkutan na unti-unting pumatak sa aking mga mata nang tanggapin ko ang parangal bilang second honorable mention sa aming batch. Nakapagtapos ako ng high school dahil kay nanay. Umuwi ako ng probinsya para alagaan siya. Kaya ako nakabalik muli sa pag-aaral ko. Pero parang nawala na ng saysay ang lahat dahil nga sa wala na siya. Papa Dudut, hindi na ako nakapag-aral pa ng kolehiyo dahil wala na raw pampaaral sa akin si tatay. Wala pang libre noon sa kolehiyo. Kaya naman kung saan-saan ako namasukan. Nagtanim ng pakwan o kaya naman ay nakigapas sa mga palayan. 2008 nang magkatampuhan kami ni tatay dahil sa pag-aasawa niyang muli. Hindi ko matanggap dahil ang kapatid ko na sunod sa bunso ay maliit pa lamang. At mas lalong lalabo na ang pag-asa kong makapag-aral kapag nag-asawa siyang muli. Dahil dito, Papa Dudut, ay umalis ako ng probinsya para makipagsapalaran sa Zambales. Nagtrabaho ako bilang fitter welder sa isang paggawaan ng barko. Isang pagkakamali ang aking nagawa habang nasa Zambales ako, Papa Dudut. Nakilala ko si Mira. Hindi niya tunay na pangalan. May asawa, mas matanda si Mira sa akin ng 13 years at may kaya siya sa buhay.
Nagkakilala kami noong mga panahong hinahanap niya daw ang ex niya na umiwan daw sa kanya. Nalaman niya na nag-abroad na pala ito. Siya ang unang gumawa ng hakbang upang magkalapit kami. Nung una ay inom at pagkain lang ang nililibre niya sa akin at ng mga kasamahan ko sa bahay. Pero hindi nagtagal ay sinosuportahan na rin niya ako financially. Naging maluwag siya sa akin sa pera, Papa Dudut. Kapalit ng pagpapaligaya ko sa kanya tuwing kinakailangan niya ako. Malalaki na ang kanyang mga anak at sima naman ang kanyang asawa kaya malayo sila sa isa't isa. Nung nalaman ni tatay ang pinasok ko ay galit na galit siya. Bakit daw hindi ako humanap ng mas bata at walang sabit? Pero nagmatigas ako at mas lalo akong nagalit kay tatay noong nalaman kong napapabayaan na niya ang mga kapatid ko na nag-aaral noon sa probinsya. Kaya naman nagpasya na akong kunin sila at dalhin dito sa Zambales. Pinaaral ko silang lahat, Papa Dudut. Yung isa ay nasa kolehiyo at yung isa ay nasa elementarya. Tinulungan ko na rin pumasok sa trabaho ang 3 ko pang mga lalaking kapatid na tapos na rin sa high school. Sama-sama na kaming magkakapatid sa bahay na inuupahan ko. At dahil mas kailangan ko ng pera, ay tuloy pa rin ang bawal na pakikipagrelasyon ko kay Mira. Kapag nagigipit ako, Papa Dudut, ay sa kanya ako kumakapit para magkapera at masuportahan ang pangangailangan ng mga kapatid ko. Lalo na kung hindi ako nakakapasok tuwing nagkakasakit ako. Mahirap. May kurot sa dibdib ko at may mga gabing hindi ako nakakatulog sa kakaisip sa maling ginagawa ko. Konsensya ang kalaban. Sarili kong kaligayahan ang naisasantabi ko para lamang magkaroon ng maginhawang buhay ang pamilya ko. At dahil nangako nga ako sa bangkay ni nanay na hindi ko pababayaan ang aking mga kapatid, ay tiniis ko yon. Nagtagal ako sa aking trabaho, Papa Dudut, at sa kabilangan ng pagkakasala ko sa Diyos ay bumuhos naman ang pagpapala mula sa Kanya. Ilang beses akong na-promote sa trabaho. Tumaas ang sahod ko at napatawad ko na rin ang aking ama at natutunan ko na rin tanggapin ang stepmother ko. Nagkapatawaran kami nang magtapos na sa kolehiyo ang kapatid ko. Proud daw sa akin si tatay dahil kinaya kong igapang ang pagpapaaral nila na hindi daw niya sa akin nagawa. Pero Papa Dudut, totoo nga ang kasabihan na may mga bagay na madaling pasukan pero mahirap ng labasan. Ilang beses kong sinubukang makipaghiwalay kay Mira pero bandang huli ay nakikipagbalikan din ako dahil sa awa na lamang sa kanya. Kahit papaano ay may pinagsamahan din kami at malaking tulong ang nagawa niya sa akin noong mga panahong kinakapos ako. Bumilang ng ilang buwan ay napansin ko nang nagbabago na si Mira. Bibihira na siyang makipagkita at sa pisikal na pangangatawan naman niya ay naninibago din ako. Napag-alaman ko, Papa Dudut, na natuto na siyang gumamit ng pinagbabawal na gamot. Ayon na rin sa mga kaibigan niya. Ako ang sinisisi nila sa sinapit ni Mira. Sobrang mahal daw ako ni Mira at handa niyang iwanan ang kanyang asawa para lamang sa akin. Pero una pa lang ay malinaw naman sa kanya na wala namang patutunguhan ang meron sa amin. Gamitan lang. Ginusto ko siya dahil sa pera at ginusto niya ako dahil kaya kong ibigay ang kaligayahan sa kanya. Yon ay ang pagpuno ko sa kawalan niya ng asawa at pagsiping ko sa kanya sa kama. Hanggang sa may nakilala akong babae sa Facebook, Papa Dudut. Itago na lang natin siya sa pangalang Riza. Matagal na raw niya akong inad sa Facebook pero natagalan bago ko inaccept. Naging maayos ang takbo ng aming pagchat-chat at hanggang sa naramdaman kong unti-unti ko na siyang nagugustuhan. Mabait, malambing at ramdam ko kahit sa chat at sa video call lang kami madalas mag-usap na compatible kaming dalawa.
Samantala, Papa Dudut, ay nagkaroon pa kami ng pagkakataon na makapag-usap ni Mira. At sinabi ko nga sa kanya na gusto ko nang maghiwalay kami. Pumayag naman siya at tinanong niya ako kung may bago na ba ako. Pero nagsinungaling ako at itinanggi ko sa kanya na may pinopormahan ako sa Facebook. Nang mga panahon na yon ay alam ko na may bago na rin siya. Pansin ko din na patuloy pa rin ang pagpayat niya at napapabayaan na niya ang kanyang sarili. Naawa ako pero desidido na akong kumalas sa pakikipagrelasyon sa kanya. Lumipas ang 3 buwan ng pagsuyo ko kay Risa ay sinagot na nga niya ako sa video call. Tuwang-tuwa ako ng time na yon at parang biglang nagkaroon ng direksyon ng buhay ko. Muli akong nabuhayan at nangarap na magkaroon din ng mga anak at bumuo ng isang masayang pamilya. Pero Papa Dudut, may paparating palang problema na sa buong buhay ko ay hindi ko akalain na mangyayari. Second monthsary namin ng GF ko nang magtag siya sa akin ng monthsary message sa timeline ko. Ilang araw pagkatapos ay nagkasakit ako, nagkaroon ako ng mild hypertension at sobrang sakit ng ulo ko. Isang linggo din akong hindi nakapag-Facebook, Papa Dudut, hanggang sa tumawag ang pinsan ko na magbukas daw ako ng Facebook. Nakita ko na may nagtag sa akin ng mga post ng panunumbat at paninira ng isang dummy account na naaalala ko ay kaka-accept ko lang bago ako magkasakit. Napaiyak ako, Papa Dudut. Alam kong kahihiyan yon na malaman ng mga FB friends ko, lalong-lalo na ng mga katrabaho ko na pumatol ako sa matandang may asawa na. Sinubukan kong tawagan si Mira para magpatulong na hanapin kung sino nga ang naninira sa akin. Pero hindi ko siya makontak. Naisip ko na hindi kaya siya ang naninira sa akin sa Facebook. Tinawagan ko ang common friend namin pero naglayas daw ito at hinahanap din siya ng pamilya niya. Sakto naman na kadarating lang din daw sa Pilipinas ng asawa ni Mira na isang seaman. Papa Dudut, ilang gabi ring hindi ako makatulog. Hindi makakain at nag-iisip, nagsisisi, pero huli na ang lahat. May sakit ako at hindi ako makapag-isip ng mabuti. Hanggang sa may tumawag sa akin, isang boses ng lalaki. Nagbabanta siya at hinahanap niya sa akin ang kanyang asawa. Walang iba kung hindi ang asawa nga ni Mira. Sobra akong natakot noon, Papa Dudut. Dahil dito ay tumawag ako kay tatay para magpasaklolo. Pinayuhan niya akong magpa-blatter na ako sa pulis. Maganda na yung alam ng mga pulis, anak, na may nagbabanta sa buhay mo. Mahirap makasagupa ang mga kalaban mo. May pera sila at malayo ang mararating ng pera para makaganti. Mag-ingat ka dyan, anak, ang sabi ni tatay. Kinabukasan ay sinamahan ako ng kapatid kong lalaki para magpa-blatter. Pero palabas pa lamang kami ng gate ay bumaba ang isang lalaki at 2 dalaga sa sasakyan. Dinaruan ako ng babae at ang isa naman ay nagvi-video. Samantalang ang lalaki na may edad na ay tinitigan lamang ako mula ulo hanggang sa paa. Napatulala na lamang ako at nanghihina ang mga tuhod ko na mga oras na yon. Galit na galit ang dalagang anak ni Mira. Pero nagawa ko namang ipagtanggol ang sarili ko sa pagsasabing sila mismo ay niloko nila ang ama nila dahil alam ng anak niya ang relasyon namin ng nanay nila. Galit din sila sa tatay nila dahil sa naging mahigpit ito sa kanila noong nagbabarko pa ito. Pero ngayon ay nagkakampihan na sila. Hinahanap nila sa akin ng nanay nila pero pinaliwanag ko sa kanila na hindi ko alam at matagal nang kaming wala ni Mira. Mabuti na lamang, Papa Dudut, at nandun ang kapatid ko at kumuha siya ng itak at nagbantang iitakin silang lahat kapag hindi pa sila umalis. Hinila naman sila agad ng tatay nila para sumakay na sa sasakyan at agad din silang sumakay. Pero nagsisigaw pa na hindi pa raw sila tapos.
Nang araw na yon ay nagbablatter na ako sa pulis tungkol sa mga pangyayari. Pinayuhan din nila ako na magreklamo ako ng trespassing at public scandal sa barangay nila at yun nga ang ginawa ko. Nung araw na maghaharap na kami ay walang sumipot ni isa sa kanila. Napag-alaman kong sumakay na muli sa barko ang asawa ni Mira. Sa mga sumunod na paghaharap namin ay humarap ang anak niya at ayaw magpaareglo. Sasampahan din daw nila ako ng kaso na violation against women dahil sa comment kong bastos sa post ng dummy account ng nanay niya. Pero bago pa dumating ang sumunod na paghaharap namin ay pinuntahan ako ni Mira at kinausap na huwag ko nang ituloy ang demanda at siya na lang daw ang aayos sa gusot ng pamilya niya. Naisip ko din papadudot na kasalanan ko naman talaga. Kaya hindi na ako sumipot pa. Hiyang-hiya ako sa mga kapitbahay ko papadudot dahil sa skandalong nagawa ko. Pero ng mga oras na yon ay doon ko naramdaman ang suporta ng pamilya ko, lalong-lalo na si tatay. Taon din ang lumipas bago ko nakawala sa guilt at pagsisisi sa sarili ko papadudot. Tinanggap ako ng buong buo ng GF ko sa kabila ng mga nalaman niyang kabulukan sa aking nakaraan. Mas naging blessed ako papadudot at linggo-linggo na ako nagsisimba. Sumali ako sa SFC, CFC community sa bayan namin at masasabi kong kakaibang experience ang hatid nito sa pakikipag-isa ko kay Kristo. Mas naging magaan ang pakiramdam ko at nawala ang bigat na naramdaman ko nang makapag-confess na ako kay Father. Naging masiyahin at positibo ako sa buhay. Nagsipag ako lalo na sa trabaho at muli na naman akong na-promote at naging stable ako financially. Nakakuha ako ng bahay through Pag-ibig na may 3 bedroom. Nakabili ako ng tricycle na pampasada at nabilhan ko ng maliit na lupa na pinatayuan ko ng simpleng bahay para kinatatay sa probinsya. Pagkalipas ng 2 taon ay natuloy nang umuwi si Risa. Ako ang sumundo sa kanya sa airport at inuwi ko na siya sa bahay. Bilang OFW ang asawa ko ay hindi naging madali ang pinagdaanan namin bilang LDR. Pero naging matatag kami at lagi kong dinadasal sa Diyos na siya na sana ang babaeng para sa akin at hindi nga ako binigo ni Lord. Naging close ako sa pamilya niya. At napag-alaman kong kasama ko din pala sa work ang asawa ng kapatid niya at tatay niya. Hanggang sa niyaya ko na siyang magpakasal. Pumayag naman siya basta payagan ko daw siyang bumalik muna sa abroad kahit na 1 beses na lang para daw matapos na niya ang pinapatayo niyang malaking bahay sa kanila sa La Union. January 12, 2019 nang kinasal na nga kami papadudot. Walang mapagsidlang kaligayahan ang naramdaman namin. 2 months lang ang paghahanda na ginawa namin para sa kasal pero nairaos namin ang dream church wedding namin ng maganda at matiwasay. March ay bumalik din siya sa abroad at sa umpisa ay nalungkot ako dahil nasanay na akong kasama ko siya sa maraming bagay. Kasamang mamasyal, kasamang kumain at kasamang katabing matulog. Nagkaroon ng retrenchment ang company namin kaya naman nag-voluntary resign na rin ako. Nagpatayo ako ng internet shop at tindahan sa bahay ko sa village na kinuha ko via Pag-ibig. Binigyan ko din ng puhunan ng tatay ko sa babuyan mula sa natanggap kong bayad sa retrenchment. Sinubukan ko din mag-apply sa abroad papadudot at hindi ako nabigo. Pagkatapos ng pag-aaral ko ng 3 months ng Japanese language at culture sa Cavite ay nakalipad na rin ako sa wakas dito sa Japan. Kasalukuyang nag-aaral pa ulit ako ng Nihongo ng 1 buwan bago ako magsimulang magtrabaho sa isang shipyard. Maayos na ang takbo ng buhay ko papadudot at masaya kami ng asawa ko kahit magkalayo kami at maligaya din akong nakikita ang pamilya ko na nakakakain ng 3 beses sa isang araw. Ang ate kong panganay ang nagpapatakbo ngayon ng shop ko at nakatira sa bahay. Kasama ang kapatid kong sunod sa bunso na pinapaaral ko at kumukuha ng criminology.
Ang bunso namin ay masaya na rin sa mga nag-adapt sa kanya at minsan ay dumadalaw din siya sa amin. Hanggang dito na lamang po Papa Dudut at maraming salamat po sa pagtsatsagang pagbasa sa magulo kong buhay at pag-ibig. God bless po and more power po sa inyong lahat. Inaasahan ko po ang pagbibigay ninyo ng magagandang advice and komento sa aking kwento na aking pong babasahin sa YouTube account. Ang inyong ka-stories, JM ng Pangasinan. Dear Papa Dudut, isang magandang araw po sa inyong lahat. Isa pong karangalan na maitampok ang aking kwento sa inyong programa. 10 po kaming magkakapatid at 6 na babae at 4 po kami na lalaki. Pang-siyam po ako sa aming magkakapatid at bunso po ako sa lalaki. Ang aking ama ay isang magsasaka. At si mama po ay isang housewife na tumutulong din si mama kay papa sa aming munting sakahan. Mga tanim na tubo at mais ang pangunahin naming hanap buhay dati. Ang mga nakakatandang kapatid ko po ay maagang namulat sa trabahong bukid dahil sa kahirapan ng aming buhay. Dati po ay naikwento na ng ate ko ang kasagsagan ng kabataan nila at gusto raw nilang sumali noon sa larong pambata sa mga pinsan namin. Pero hindi po maaaring mangyari yon dahil pinagbabantay po kami nila ate. Sabi pa nga nila ate minsan ay naiinip na sila dahil walang katapusan ng pagbabantay nila sa aming mga kapatid nila dahil halos 1 to 3 years lang po ang agwat naming magkakapatid. Hindi nakapagtapos ng high school ang mga nakakatandang kapatid ko dahil na rin sa kahirapan ng buhay namin noon. Ang mga ate ko dati sa edad na 13 at 14 ay nag-umpisa na silang mamasukan sa bayan bilang kasambahay. At mga nakakatandang kuya ko po ay maagang namulat sa mga gawaing bukid para lamang matustusan ang mga pangangailangan namin. Sa sobrang hirap po ng buhay namin at musmus pa lamang ay maaga ko ring natutunan ang mga gawaing bukid tulad ng pagsasaka. Naalala ko pa nga noong grade 2 pa ako ay natuto na akong magtrabaho sa tubuhan, ang pangunguha ng mga damo at buong araw kang nakabilad sa araw. Sa halagang 15 pesos pala na ibabayad sa amin noon. Sa pagtatrabaho namin sa tubuhan ng mga mayayaman dito sa amin. Sa musmus na kaisipan ay natuto na akong mangarap na sa paglaki ko, ayokong maranasan ang buhay na nararanasan namin. 2001 ay nakapagtapos ako ng elementarya. At pagdating ng pasukan, sinabihan ko po si mama na gusto kong mag-aral. At agad po kaming nag-enroll sa isang public school. Yun ay dahil may naipon naman akong konti noong bakasyon sa pagtatrabaho ko sa tubuhan. Sobrang layo ng eskwelahan namin sa high school. Kailangan mo pang maglakad ng 5 kilometro papuntang highway at doon kami sasakay ng jeep papunta sa bayan. Araw-araw pong ganyan ang buhay namin bilang estudyante. Tipid dito, tipid doon. Minsan lang po magbigay ng baon namin sina mama at papa. Dahil tuwing Sabado at Linggo ay nasa tubuhan kami, nagtatrabaho para may pangtustos sa isang linggong pasukan. Sa awa naman ng Diyos, nakapagtapos ako ng high school taong 2005. Agad akong lumuwas ng bayan para maghanap ng trabaho sa edad na 15 anyos. Dahil ako'y underage pa lamang at hindi pa pwedeng mag-apply sa mga mall o department store, ay pinipeke namin ang aming mga dokumento. 2 kami ng kasamahan ko na nag-apply din ng trabaho. Alam kong mali ang ginawa namin pero kailangang makahanap ako ng trabaho kaagad para may pangtulong kina mama at kay papa. Dahil ang mga nakakatanda kong kapatid ay may kanya-kanya na ring pamilya. Ang pang-5 at pang-6 ko pong kapatid
ay nag-ibang bayan din para mamasukan bilang working student sa kolehiyo. At nang ako naman ang nagpunta sa bayan para maghanap ng trabaho, sa awa ng Diyos ay natanggap ako bilang sales boy sa isang grocery store na pagmamay-ari ng mga Chinese. Masayang masaya sina mama at papa sa binalita ko na may trabaho na ako sa bayan. At dahil mag-uumpisa na ako sa aking trabaho kinabukasan at doon ako mag-i-stay in sa aking trabaho dahil sobrang layo ang bahay namin papunta sa bayan. Maaga akong nagising papadudot dahil alas 5 ang pasok ko noon at matapos ng 9 p.m. sobrang pagod talaga papadudot. Dahil ang akala ko sa aking trabaho ay mag-a-assist lang ng customers at inventory ng mga stocks. Pero ginawa akong tagabuhat ng sako-sakong bigas sa tuwing may delivery na truck-truck na bigas. At kahit pa sobrang patpating ko noon ay napapalaban ako. Pero iniisip ko na kapag umalis ako dito ay balik buhay tubuhan na naman ako. Hanggang umabot ako ng 1 buwan sa aking trabaho. Pero dahil bumigay na rin ang patpating kong katawan sa kakabuhat ng sako-sakong bigas, makalipas ng ilang linggo ay lumuwas na naman ako ng bayan para maghanap muli ng trabaho. At sa awa ng Diyos ay natanggap ako bilang isang janitor sa opisina ng superintendent ng DepEd Davao del Sur. At tumagal lang po ng halos 2 buwan dahil nag-end din po ang kontrata ng aming agency. Lumipas ang ilang taon ay nagsipag-asawa na rin ang aking mga kapatid. At 2 na lang kami ng bunso kong kapatid na babae ang kasama nina mama at papa sa probinsya. Ganon pa rin ang aming hanap buhay, tubuhan at mais. Isang araw ay nakatanggap ako ng tawag mula sa aking ate. Yung ate ko na nakapag-asawa ng taga Davao City. Dahil kami ay nasa probinsya sa Davao del Sur naninirahan, mahigit 2 o 3 oras ang biyahe papunta sa Davao City mula sa aming probinsya. Sinabihan ako ng ate ko na naghahanap daw ng hardinero ang boss nila na nagmamay-ari ng isang malaking kumpanya ng gasolina dito sa Pilipinas. Agad akong umuo kay ate at sinabihan ko kaagad sina mama at papa na kukunin ako ni Kuya Richard, asawa ng aking ate, na maging hardinero ng isang Chinese businessman sa Davao. Walang nagawa sina mama at papa kundi ang umuo na lamang. Kampante naman daw sila dahil kasama ko si Kuya Richard sa trabaho. Si Kuya Richard ay isang family cook at ako naman ay isang hardinero. Taga-maintain ng mga halaman at sobrang lawak ng kanilang bahay. Unang kita mo pa lamang ay mapapamangha ka na talaga sa sobrang lawak at ganda. Makalipas ang ilang taon ay tinuruan din ako ni Kuya Richard kung paano magluto ng pagkain ng mga Chinese. Paano i-set up ang kanilang hapagkainan. At dahan-dahan ko ring natutunan yon. Makalipas ang ilang buwan ay sinabihan ako ng boss namin na mag-focus na lamang daw ako sa kitchen. At mag-hire na lamang daw sila ng bagong hardinero. Para maging assistant na lang ako ng aking kuya. Hindi man ako nakapagkolehiyo papadudot. Pero proud ako sa aking sarili dahil nakapaglingkod ako sa mga mayamang tao na sobrang bait. Taong 2014 papadudot nang sinubo kami ng panahon. Na-stroke po si mama dahil sa high blood at paralisadong kalahating katawan ni mama. Nagpaalam kaagad ako sa boss namin na kung pwede ba akong makauwi ng probinsya. Pumayag naman po ang boss namin at binigyan niya pa ako ng pocket money. Pandagdag ko daw po yon sa gastusin sa ospital. Makalipas ng ilang araw, nakalabas si mama sa ospital at medyo malaki-laki din ang bill namin. Sinagot ko lahat ng yon papadudot dahil may konting ipon pa po ako that time. At dahil medyo kapos din ang kapatid ko sa aming probinsya. Binili ko ang lahat ng reseta ni mama, good for 2 weeks, pati maintenance sa high blood.
Ang sabi ng doktor ay mahirap na raw maibalik sa dati ang kalagayan ni mama. Dati makakapaglakad pa si mama. Makakapunta pa sa bukid pero ngayon ay hindi na dahil sa flat stroke na siya. Hanggang ngayon ay hindi na nakakalakad pa si mama at patuloy pa rin ang kanyang maintenance na gamot. Nang ako ay nag 7 years na sa aking trabaho, Papa Dudut, ay bigla na lamang po akong siniraan ng aming sekretarya. Ewan ko ba kung ano ang nagawa kong mali. Sira dito, sira doon. At nang ako ay napuno na ay sinugod ko siya sa kanyang opisina dahil malapit lang sa kusina namin ang kanyang office. At sinabihan ko siya. Ano bang problema mo, madam? Ano bang mali ko? Ano bang kasalanan ko? Nagtatrabaho ako ng marangal para sa mga magulang ko. Bakit mo ko sinisiraan kina ma'am? At dahil sa init ng ulo ko, Papa Dudut, dala na siguro ng galit ay nag-resign akong bigla. Sa pagre-resign ko po sa aking trabaho, Papa Dudut, ay hindi ako nakapagpaalam sa boss ko na lalaki. Dahil sa time na yon ay nasa Amerika siya. Kinabukasan ay umuwi ako sa aming probinsya at ako na lamang ang nag-alaga kay mama. Dahil ang bunso namin ay nag-asawa na rin. Sa aming magkakapatid ay ako na lamang po ang hindi pa nakapag-aasawa. Dahil ibinuhos ko na ang aking panahon sa pagtatrabaho, lalo na't may sakit si mama. Makalipas ang 6 na buwan na ako ay nakatambay sa bahay, busy sa pag-aalaga kay nanay, ay napagpasyahan ko sa aking sarili na maghanap muli ako ng trabaho. Dahil ubos na rin ang konting ipon ko noon, Papa Dudut. Hindi rin sapat ang pinapadala ng mga ate ko na pandagdag gastos sa gamot ni mama. October 2016, lumuwas ako ng Davao City mula sa aming probinsya sa Davao del Sur para maghanap na naman ng trabaho. Nag-apply ako sa isang mall dito sa Davao City at natanggap ako bilang isang sales executive assistant. At sa awa naman ng Diyos ay masaya ako sa aming trabaho. Kahit papaano ay may pangtustos na rin ako kina mama at kay papa at sa mga kapatid kong nag-aalaga kay mama. December 2019, last year, masayang masaya kaming mga magkakapatid dito sa Davao City. At excited na kaming umuwi sa aming probinsya para doon namin i-celebrate ang bagong taon dahil January 1 ay kaarawan ni mama. At doon namin sineselebrate ng Christmas party at family reunion namin. December 24, 2019, masaya kami magkakapatid. Kahit na hindi man kami kompleto sa Pasko, sa bagong taon ay kompleto naman kami. Kompleto ang aming mga regalo at pang medyanoche. Halos nakaset na ang lahat. Pati sasakyan ay nakaredy na para sa aming mga kapatid dito sa Davao na may pamilya na rin para iisang sasakyan na lamang po ang aming sasakyan at hindi na magkanya-kanyang uwi. December 29, 2019, binulagta kami ng balita dito. Habang ako'y naka-duty that time ay nagulat na lamang ako, Papa Dudut, at pinuntahan ako ng aking pamangkin sa aking trabaho. At sinabing wala na raw ang kapatid kong babae na pangalawa namin. Halos gumuho ang mundo ko, Papa Dudut. Wala na akong pakialam noon kung tingnan man ako ng mga customers na umiiyak. At nagpaalam muna ako sa aking head supervisor para umuwi muna. Pagdating sa bahay ay nadatnang kong nagiiyakan ang mga kapatid ko. Nalaman namin na may breast cancer pala ang aming ate na pangalawa sa magkakapatid. Kinabukasan ay umuwi kaming lahat. Nalaman namin pati ang anak ng ate namin ay pumanaw sa hindi malaman na kadahilanan. Papa Dudut, sobrang sakit talagang magbiro ang tadhana. Yung akala mong walang katapusang saya ay hindi pala. Sinalubong namin ang bagong taon at kaarawan ng aming ina na puno ng lungkot sa aming mga mukha. Ganoon pa man ay pinilit naming magpakatatag
dahil alam naming pagsubok lamang ito sa aming pamilya. At nandyan ang Panginoon na laging umaalalay sa atin. Sa ngayon, Papa Dudut, ay unti-unti na po kami nakakabangon. Kahit masakit tanggapin dahil ito'y pagsubok lamang. Hanggang sa muli at maraming salamat, Papa Dudut. More power and God bless. Nagmamahal, Bench. Dear Papa Dudut, isang magandang araw po sa lahat ng mga nakikinig sa programang matagal ko nang pinakikinggan. Ito ang nagbigay ng inspirasyon sa akin na ibahagi sa iba ang aking karanasan. Naniniwala ako na lahat po tayo ay may iba't ibang kwento, katulad ng isang aklat. Sa bawat pahina ay nailathala ang mahalagang pangyayari na kahit kailan, Papa Dudut, ay nananatili sa ating puso at isipan. Upang lubos ninyong maunawaan, ganito po ang mga pangyayari. 4 kaming magkakapatid. Ang aking ama ay nasa malayong lugar nagtatrabaho. Samantalang ang aking mama ay plain housewife. Tuwing may okasyon o selebrasyon lamang, nakakasama ang aming tatay katulad ng birthday, fiesta, Pasko at bagong taon. Ang tanging mama lang namin ang laging nakakasama at kami naman ay kasalukuyang nag-aaral sa Impasugong, Bukidnon. Bilang anak, nangangarap ako na sana ay magkasama-sama kaming pamilya, katulad sa karamihang pamilyang nakikita ko. Gusto kong makita kami ni tatay, kaming magkakapatid na sabay na lumalaki. Subalit ang simpleng hiling ko ay malabong mangyari sapagkat hindi maiwan ni tatay ang kanyang trabaho. Mahigpit siya sa lahat ng bagay at lagi niyang pinapaalala sa amin ang tumayo sa sarili naming mga paa. May 17, 2004. Nasa workplace si tatay. Agad pinauwi ni mama ang aking ama dahil may mahalaga daw itong ibabalita. Sobrang saya ko sa araw na yon dahil makakasama ko na naman ang aking ama. Pero biglang napalitan ito ng takot ang nararamdaman ko sa mga oras na yon. Bigla niyang sinampal si mama nang sabihin niyang nagdadalang tao siya ng 3 months. Hindi ko lubos maisip o maunawaan kung bakit. Dahil para sa akin, isa yung napakagandang blessing. Dahil magkakaroon na naman ako ng kapatid. Narinig ko ang pagtatalo nila, hindi pala kay tatay ang sanggol na nasa sinapupunan ni mama. Mahigit 5 buwan nang hindi umuwi si tatay. Sa madaling salita ay nagtaksil ang aking ina. Nauwi sa hiwalayan ang pag-aaway ni na tatay at ni mama. At naganap ang pangyayari na matagal ko nang kinakatakutan. Ang tuluyan ng pagkawatak-watak ng aming pamilya. Nagdesisyon si tatay na dalhin kami sa Isabela. Ngunit sa katigasan ng ulo ko ay hindi ako sumama. Ang buong akala ko sa mga oras na yon ay babalikan nila ako. Kinabukasan, umalis din si mama nang walang paalam sa akin. Hindi niya kayang harapin ang mga panlalait ng mga tao dahil sa ginawa niya. Naawa si auntie at kinupkup niya ako, subalit sa sobrang hirap niya ay hindi niya ako kayang paaralin at sa bukid na lamang daw ako. Sa kagustuhan kong makapag-aral ay lumipat ako kay lola at pinag-aral niya ako hanggang 2nd year high school lamang. Dahil siya ay nagkasakit at sa kasamaang palad ay binawian din siya ng buhay. Nakiusap ako sa iba naming kamag-anak na kung maaari ay tatapusin ko ang aking pag-aaral kahit high school lamang. Pumayag naman sila kapalit ng paninilbihan ko sa buo nilang pamilya. Hindi madali ang buhay ko sa kanila dahil iba pa rin ang pakiramdam na kasama mo ang tunay mong pamilya. Lahat ng hirap at kalungkutan ay tiniis ko makapagtapos lamang ng pag-aaral. December 4, 2009 ay naglayas ako sa bahay nila auntie at uncle dahil hindi ko na matiis ang mga ugali nila.
Sumakay ako ng bus at hindi ko alam kung saan ako dadalhin ng mga paa ko. Ang nasa isip ko lamang ay mapalayo sa lugar na yon. Nakarating ako ng Cagayan de Oro at lubos ang aking pasasalamat dahil may tumulong sa akin. Nahanapan niya kaagad ako ng trabaho, Papa Dudut. Namasukan ako bilang kasambahay ni Mr. and Mrs. Reyes at nang makaipon ay nag-aral ako sa kolehiyo. Isang araw ay naisipan kong gumawa ng Facebook account at nagbabaka sakaling mahanap ko ang aking mga magulang at mga kapatid. June 8, 2009 ang una kong nakontak si ate through Facebook at sinumbat ko lahat ng hinanakit ko at galit pero sadyang nanaig pa rin ang pag-ibig. Simula nung nagkaroon kami ng communication at labis nilang pinagsisihan ang pag-iwan nila sa akin. Nabalitaan ko rin na may bago ng pamilya si mama. Medyo maayos na ang buhay ko dahil napaka-supportive nila sa akin. Lahat ng kailangan ko ay ibinibigay naman nila. February 20 nang nakilala ko naman si Dexter. Siya ang first love ko. Ang unang lalaking nagpatibok ng aking puso. Lahat ay ibinigay ko sa kanya dahil mahal na mahal ko siya. Lingid sa aking kaalaman na may iba pala siyang minamahal at childhood sweetheart niya ito. Ilang beses kong pinag-isipan na ginagamit niya lamang ako. Kaya niya ako minahal dahil may kailangan siya sa akin. Mula noon ay umalis ako sa dati kong pinapasukan at nagtrabaho bilang office clerk sa DD Toys. Agad nalaman ni Dexter kung saan ako nagtatrabaho. Pinuntahan niya ako at muling sinuyo. Hindi pa rin nawala ang nararamdaman ko para sa kanya dahil aaminin ko sa inyo na mahal ko siya. Muli po kami nagkabalikan at binigyan ko siya ng second chance. At mas lalo ko siyang minahal. Kahit ang kagustuhan ng tatay ko na isama ako sa Isabela ay tinanggihan ko dahil ayaw kong mawalay sa piling ni Dexter. December 13, 2013, nagpaalam sa akin si Dexter na pupunta raw siya ng Cebu upang dalawin ang kanyang kapatid. Pero nalaman ko ang katotohanan, nagkabalikan pala sila ng kanyang dating girlfriend. Labis po akong nasaktan dahil ang buong akala ko ay nagbago na siya, Papa Dudut. Sobrang sakit ng aking mga naramdaman. Naisipan kong magpakamatay ngunit sadyang hindi pa tapos ang aking misyon. Tumawag si tatay sa mga oras na yon at agad akong kinumusta. Dahil ang sama daw ng kanyang panaginip. Pinagtapat ko kay tatay ang lahat ng tungkol sa boyfriend ko. Hindi naman siya nagkulang ng paalala kaya hindi natuloy ang masama kong balak. Kahit ganoon ang nangyari ay hindi ko pa rin iniwan si Dexter dahil nagpakamartir ako sa kanya. Nagkunwaring hindi ko alam ang lahat. February 16 ay pumunta ang aking ate sa Cagayan dahil gusto niya akong makita. At the same time ay makilala ang aking boyfriend. Pero nagmamadali si Dexter dahil uuwi siya ng Claveria dahil fiesta doon. February 17, alas 5:50 ng umaga. Bigla akong kinabahan sa mga oras na yon. Maya-maya ay nagring ang cellphone ko. Nagulat ako dahil boses ng babae ang nasa kabilang linya. Umiiyak siya at sinabing nadisgrasya si Dexter at wala na itong buhay. Hindi ko alam ang gagawin sa mga oras na yon. Iniisip ko na nagbibiro lamang siya. Sa sobrang bilis ng pangyayari, hindi ko po namalayan na nasa ospital na pala ako. Totoo ang lahat ng mga pangyayari. Wala na si Dexter. Mas doble-dobleng sakit ang naramdaman ko sa mga panahon na yon. Pinili ko kasi ang maging tanga sa mga pinaggagawa niya kahit alam kong may iba siyang girlfriend. Dahil ayaw kong mawala siya sa akin. Pero anong mangyayari ngayon? Tuluyan na siyang nawala sa buhay ko. Nagpakatatag ako at hindi sumuko. Para sa akin ay niloko man niya ako. Nang maraming beses ay may natutunan naman po ako.
Sabi nga nila, God has a reason for everything. Nawala man siya sa buhay ko ng tuluyan, pero mananatili pa rin sa aking puso ang mga alaala niya. Makalipas ang 1 taon ay nakilala ko naman po si Popoy. Siya ang aking instructor sa kursong HRM Papa Dudut. Mabait siya at tanggap niya ang buo kong pagkatao. Sa kanya ko naramdaman ang tunay na pagmamahal at pinapahalagahan niya ako. Sa totoo lang ay hindi ko maiwasan ang matakot dahil baka maulit na naman ang nangyari sa akin noon. Pero paulit-ulit niyang sinasabi sa akin na seryoso siya at iba pa siya sa mga lalaking nakilala ko noon. Nakapagdesisyon kami na magsama na lamang pero pareho kaming nahinto sa trabaho. Gusto na niyang bumuo ng sarili niyang pamilya pero hindi pa ako handa dahil may mga pangarap pa ako sa buhay. Madalas kaming nag-aaway dahil sa anak kaya naisipan na lang namin na mag-alaga ng baby. Maswerte kami dahil may kakilala kaming babae at siya ay buntis ngunit walang ama ang sanggol na ipinagbubuntis niya. Iniwan niya sa amin ang baby matapos niyang manganak papadudot. Nakita ko ang labis na kaligayahan ni Popoy habang inaalagaan niya ang bata. Ngunit hindi madali para sa amin ang kalagayan dahil pareho kaming walang trabaho. Umaasa lamang kami sa mga magulang namin lalo na noong nagkasakit ang baby. Kaya nakapagdesisyon kami na iwan ang bata sa atin niya at maghanap kami ng trabaho. Labag sa kalooban namin ang aming desisyon, ngunit para rin naman sa kinabukasan ng bata ang iniisip namin. Ngayon po ay may trabaho na kaming dalawa dito sa Maynila at patuloy pa rin naming sinusuportahan ang aming baby na inampon. Hindi man siya nagmula sa sinapupunan ko, itinuring pa rin namin siyang tunay na anak at mahal namin siya. Lubos na gumagalang, Joanna.